Ayon sa kasulatan, tinig ng katotohanan, programang gabay tungo sa kaligtasan. Si Fernando Baisa Camacho Jr., matibay na saksi, katotohanan ng Diyos, laging pinanghahawakan lagi. Sa bawat aral na kanyang binibigkas, liwanag ng langit sa puso ay bukas. Maling aral ay tinutuwid niya, pag-ibig ng Diyos Sa atin ay pinapakita. Ayon sa kasulatan, tayo ay pinapatatag. Sa bawat pahayag, tayo ay itinataguyod. Pagtatanggol ng pananampalataya, di umaatras. Salita ng Diyos ang sandata, apoy na naglalagablab. Ayon sa kasulatan, yan ang ating sigaw. Tinig ng katotohanan, umaalingaw-ngaw. Ang Diyos ang katotohanan, ito ang aming panata. Ayon sa kasulatan, buhay namin ay sa Kanya. Sa hamon ng mundo, tayo ay naninindigan. Tapat na aral laging pinanghahawakan. Si Brother Fernando, tapat na bantayog, sa bawat salita, lakas ang naihahandog. Sa dilim man o bagyo, may liwanag na totoo. Bukas ang langit, handog na pag-asa. Sa salita niya, tagumpay ay laging kasama. Ayon sa kasulatan, Puso namin ay nag-aalala, tinig ng Diyos sa amin bumabalot at yumayakap. Ayon sa kasulatan, yan ang ating sigaw. Tinig ng katotohanan, umaalingaw-ngaw. Ang Diyos ang katotohanan, ito ang aming panata. Ayon sa kasulatan, buhay namin ay sa Kanya. Ayon sa kasulatan, laging magliliyab ang aming pananampalataya. Pansamantala, tayo po muna ay magdaos ng ating panalangin at tayo po ay pumalaot. Let us pray. Dakila po naming Ama, sa mga oras pong itong muli ng aming gagawing paghuntahan sa himpapawid, kayo po ang patuloy na malwalhati, makilala at maparangalan. Patnubayan niyo po at kalingain ang buong programang ito ng ayon sa kasulatan upang ang inyong tinig ay marinig sa buong sanlibutan. Binabalik namin sa inyo ang kapurihan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
Isa pong mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Gayon din sa buong daigdig. Saan man po kayo naroroon ngayon, magandang araw, magandang tanghali o magandang gabi. No? Yan, sa atin pong mga minamahal na mga kapatid kay Kristo, sa ating mga kaibigan at sa lahat po ng makakapanood ng programa nating ito at makikibahagi dito sa atin pong makabuluhang patuloy na pinag-uusapang mga usaping pang pananampalataya dito po sa palatuntunang ayon sa kasulatan. Isa pong taos-pusong pagbati ang akin pong iwinawagayway sa inyo. Laki po ang hiling natin sa Panginoon na patuloy kayong lakipan ng makalangit na pag-asa at pagpapala. Ang inyo pong maliit na lingkod kay Kristo na makakasama ninyo ngayong hapon, Master Guide Fernando B. Camacho Jr. Naway ang bawat sandali ng ating gagamiting pagsasang-usapan sa ilalim po ng biyaya ng ating Panginoong Diyos ay maging pagkakataon upang mas mapalapit ang bawat isa sa piling ng ating pong Panginoong Diyos at lumalim pa ang ating pagkakilala sa ating Panginoong Kristo. Layunin din ng programang ito na mapalakas ang ating pananampalataya at marami pang kaluluwa ang madala sa paanan ng ating pong Panginoong Diyos samantalang tayo ay nangahawak sa kabutihan at katotohanan ng Diyos. At siyempre hangad din natin na higit na maunawaan ng bawat isa ang mga aral na nakasulat sa banal na kasulatan. Kaya naman po, saan man po kayong dako naroroon sa atin pong daigdig ay tanggapin niyo po ang aming mainit na pagbati po sa inyo na naway ang magiging pag-aaral natin ngayon ay mapakinabangan ng bawat isa. Maging gabay, maging inspirasyon, at maging referensya ng mga magsusuri o ng mga nagsusuri. At ito'y maging daan sa pagbabalik loob sa ating Panginoon o sa katitibay. At ganun din ang programang ito ay maging liwanag sa bawat isa, lalo na sa ating pong pang-araw-araw na pamumuhay bilang mananampalatayang mga Kristiyano. Ano po? Yan. At sa tulad nating nakagawian, mga kapatid, ang inyong pong malit na lingkod ay tatalakay ng ating pong part 2. Nung nakaraan, natalakay natin yung part 1 ng nagbabagang reaksyon 2026. Ngayon naman ay nasa part 2 tayo ng nagbabagang reaksyon. Ang atin naman pong bibigyan dito ng linaw ay ano ang ibig sabihin ng salitang maiwala. Ano po? Yan. Magandang pag-aaral po ito kasi marami po rito ang nahihiwagaan. Ang iba naman ay naikukompromiso yung kanilang pakikipagdiskusyon ay hindi maintindihan ng ilan ano ba ang ibig sabihin ng maiwala. Kasi nung nakaraan ay nagkaroon tayo ng dialogue dito. Okay? Pero ganun pa man mga kaibigan, ay nais ko munang unang bigyan ng pansin itong bagong post ng kapatid na Erwin de la Cruz na napapakilalang kulto. Ano po? Yan. Ito'y mainit-init pa mga kapatid. Sabi niya rito, pakinggan mo ito, Master Liar. Yan. Pero tandaan nyo, nung nakaraan pinag-aralan natin, yung Master Liar, walang iba kundi
si kapatid na Erwin de la Cruz at hindi tayo. Defense mechanism lang po niya na tayo yung pinagagamit niya ng katagang ito. Ano po? Hindi po ito para sa atin. No? Kasi ako po yung MG, Master Guide, hindi ML. Si Kapatid Erwin, siya ang pinagkakapitan nito kasi siya yung umamin na siya ay kulto. Oh, inamin talaga niya yun mga kapatid, di ba? Na siya ang kulto. Oh, at yung siyempre, yung kahulugan ng kulto na sinasabi niya, at yung kulto na kino-quote ko, na siya rin namang kanyang tinanggap ay yung makabagong kahulugan ng kulto, yung laban sa katwiran ng Diyos. At ito po ay kanyang inangkin. Okay? Inangkin po niya yan, hindi po niya yan itinanggi. Tinanggap po niya yung titulo po na yan. Yan. Ngayon, sabi niya rito, pakinggan mo ito, Master Liar, Roper Baisa, Camacho Jr. Totoo ito. At ang ganitong talent na mayroon ka, ang tawag dito ni Senator Ping, devil incarnate, which happens to be true. Kasi sabi dito ni Senator Ping Lacson, ibang klase ring talento ang magsinungaling nang hindi man lang kumukurap. Yan. Pero ano naman ang tawag sa taong kayang simulan ang kasinungalingan gamit ang salita ng Diyos? Yan pong sinabi noong October 9, 2026 na inilathala sa News 5. Now, ako ay hindi ko nasaksiyan kung talaga sinabi ito ni Senator Ping Lacson. But sinabi man niya o hindi, sa akin walang talab ito, walang problema sa akin to kasi hindi naman talaga akong master liar. Ikinakabit lang sa akin ito ni Erwin de la Cruz para lang mapagtakpan na siya talaga ang master liar na kanyang minana doon sa kanyang ama sa Juan 8:44. Ano po? Ngayon, ako po ay natatawa kasi lalo lang pinatutunayan ni kapatid na Erwin de la Cruz ng Born Again Baptist ng Calvinist, na membro ng Joy in Christ, na siya talaga ay wala sa panig ni Kristo. Lalo lang niyang pinatutunayan na siya po ay hindi tunay na Kristiyano bukod pa sa kanyang pag-amin na siya ay kulto. Bukod pa rin yan sa katangian ni Lucifer o ng Diablo sa pagiging nuknukan ng sinungaling. Bukod pa ho yan. Ano po? At itong sinasabi niyang ito ni Daplis nga, hindi tumatama sa atin. Kasi pag sinabing Daplis, at least tumama sa'yo. Pwede siguro dito ay may lalarawan natin ito para siyang sumusuntok sa buwan na wala naman siyang tinatamaan. Bagamat binabanggit niya ang ating o kinukuha niya yung ating atensyon. Ano po? Sa halip na ako makadama ng galit, ang nadarama ko pagkaawa. Bakit? Kasi nagpapagamit siya ng gusto Nagpapagamit siya ng gusto doon sa Diablo na lalong kumakalkal, umiigting ng kanyang galit sa atin. Galit ito yung kanyang ano na ito, pagngingit-ngit ito. Kita nyo, pamemersonal yung post niyang ito,
Kaya nga ako, lagi ko isinasama ito sa panalangin si kapatid na Erwin de la Cruz na dumating sa pagkakataon, magising siya sa katotohanan ng Diyos. At talikdan na niya yung marumi niyang gawaing ito. No? Yan, yung mga pananalitang mahalay ito pananalitang ito Hindi ito nagbibigay lugod sa kanya. Akala niya bumibida siya rito. Hindi siya bumibida rito. Lalo niya lang sinisira yung kanyang karakter. Sabi ko anong nakaraan nating part 1 hindi lang karakter ng kapatid na Erwin de la Cruz ang kanyang sinisira mismo. Hindi lang yung kanyang sariling karakter o pagkatao ang sinisira niya dito. Maging ang kanyang pamilya, yung dignidad ng kanyang pamilya, nasasalamin, nasisira sa karakter na pinakikita ni kapatid na Erwin de la Cruz. Ano na lamang ang sasabihin ng mga kaklase, mga kaibigan ng kanyang anak kapag nabasa nila ganito pala manalita, ganito pala manukso, ganito pala ang tatay ng kanilang kaibigan. Ganito pala ang kanyang pagkataon sa social media. Hindi ba nakakahiya yun sa panig ng kanyang mga anak? Paano yung mga kaibigan ng iyong asawa, kamag-anakan ng iyong asawa, at mababasa nila yung ganitong mga kataga na ipinopost ng kaibigan nating si Erwin de la Cruz? Isa ba itong magandang ehemplo? Pupurihin kaya si Erwin de la Cruz ng mga kamag-anakan ng kanyang asawa, ng mga kaibigan ng kanyang asawa? O baka sabihin nila, ganyan pala asawa mo pag mag-post sa social media? Baka may magtatanong, tama ba na yan ang maging attitude ng isang nagpapakilalang born again Christians di umano? Nasisira ang imahe ng iyong pamilya, kapatid na Erwin, pag hindi mo tinigilan ang mga ganitong uri ng paglalapat mo sa social media. Hindi lang yan, siyempre kasama dyan yung mga kamag-anakan mo mismo. Kung buhay pa ang parents mo, malulungkot sila sa iyo. Kasi yung pinalaki nila sa katwiran, lumaking nasa kabuktutan. Nakakahiya yan, kapatid na Erwin de la Cruz, kaya ng iyong attitude. Kaya kung ako sa iyo, sa halip na ganyan ka mag-post sa iba't ibang mga personalidad na nasa social media, baguhin mo ang iyong attitude. Baguhin mo. Yan payo lang naman ng iyong maliit na kaibigan. Ano po? Ipakita mo na ikaw ay totoong sa Diyos. Ipakita mo yung karakter ni Kristo, hindi yung karakter ni Satanas, hindi yung karakter ng dyablo. At wag puro paninira, wag puro paggawa ng mga inimbentong kwento. Wag, kasi ikaw rin ang rito, ikaw rin ang mapupulaan. Kasi sa panig ko, wala namang maniniwala na lapat sa akin yung mga sinasabi mo. Wala naman. Kaya lahat ng ito, sa'yo lang ito lahat bumabalik. Nagbubumerang lang ito sa'yo . Tignan ninyo, babasa tayo ng isang talata sa Biblia. Buhat ito sa Kapitulo 4, talatang 29 ng aklat ng Epeso. Ano ang sabi sa atin ng talatang ito?
anumang salitang mahalay ay huwag lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabubuting ikatitibay ayon sa pangangailangan upang makinabang ng biyaya ang mga nagsisipakinig. Itong taguring ito, mahalay na pananalita ito eh. Kung ako mahinahinang mananampalataya, mapipikon ako, masasaktan ako, mai-stress ako, di ba? O yan ang ano niyan eh. Pero salamat sa Diyos kasi pinalalakas tayo, pinatitibay tayo ng katwiran ng ating Panginoong Diyos at ng kanyang mga pangako. Sabi nga niyan no, sa isang talata, di ba? Mapaladaan niya kayo kapag kayo inaalimura. Mapalad kayo kapag kayo pinagwiwikaan ng masasama dahil sa aking pangalan. Sabi ng ating Panginoon sa aklat ng Mateo. Hindi ba? Ngayon kung gagawin mo ito sa iba, masasaktan sila. Sa halip na kung sakali mang ganito, no? For the sake of argumentation lamang, ano? Kung sakaling ikaw nga ang nasa katotohanan, no? At mali itong ginaganito mo. Sa tingin mo ba madadala mo sila? Sa paanan ni Kristo? O lalo mo silang itinutulak papalayo? yan po ang ano niyan eh. Yan ang replika niya pag binaliktad ho natin eh. For the sake of argumentation lang. Pero siyempre alam naman natin, nasa maling pananampalataya si Erwin de la Cruz. At ako naman sinasabi ko na siya ay kulto hindi dahil sa kahalayan ng panalita, kundi dahil siya mismo ang umamin nito. Siya mismo ang tumanggap dito sa kanyang sarili. Hindi na ito galing lamang sa akin. Tinanggap na talaga ito ni Erwin de la Cruz na siya ang kulto. Ngayon kung sa pagkakataong ito sasabihin niya hindi ko tinanggap ang na ako kulto, halimbawa sasabihin niya gano'n, di lalong kakapit na naman sa kanya yung master liar, di ba? Kasi tinanggap niya ito eh. Kinol niya ito eh, paulit-ulit pa nga eh. Napatunayan natin, tanggap niya. Kaya ito aking sinasabi na siya ay kulto, hindi po kahalayan niya, bunga lang din dyan sa kanya, ipinapaalala lang po natin at upang makita ng mga taga-subaybay natin kung sino talaga ang nasa panig ng kamalian. Kaya nga wala nang ginawa si kapatid na Erwin de la Cruz kundi personalin tayo. Hindi na siya sa aral eh, sa pamemersonal na eh. Kasi hindi niya kayang tibagan yung aral ng iglesia ng Diyos eh. Hindi niya kayang tibagin yung iglesia na pinangunguluhan ng ating Panginoong Diyos. Hindi niya kayang sirain ang Seventh-day Adventist na siyang nalabing iglesia. Kaya ang gagawin niya, sa pamamagitan ko na lang, diyan sila bumibira. Ano naman ang ano sa akin nun? Sabi ko, wala naman akong office sa Seventh-day Adventist Church. Wala naman akong posisyon. Isa lang akong simpleng membro. Yung pangarap niya na ako'y matalo, wala namang problema kung sakali nga na ako'y matalo, hindi ibig sabihin nun ng Seventh-day Adventist natalo na. Hindi. Kung sakaling makabawi ka sa paulit-ulit mong pagkakalampaso sa mga debate natin, makabawi ka sa isang pagkakataon, hindi sa akin yun. Wala sa akin yun. Normal lang yun. Normal lang yun. Kasi maliit lang ang aking isip eh. Hindi naman ako kasing talino at kasing uhusay ng iba. Pero ako naman nagpapasalamat sa Diyos kasi etong sa aking maliit na isipan, hindi ka pa rin makaporma-porma kapag na Erwin de la Cruz. Kaya naiintindihan kita kung bakit sa pamamagitan ng ganito mong pamemersonal muna lang ako dinadali. Kaya lang
Hindi tumatama eh. Lisya eh. Lisya. At yung mga nakakasubaybay, mga nakakapakinig, nakakapanood, hindi sila nagkakaroon ng kapakinabangan sa mga pagpupost mong ito. Hindi rin sila tumitibay sa pagpupost mong ito na papanig sa'yo. Kundi, baliktad. Lalo sila tuloy tumitibay. Kung sila'y membro ng Seventh-day Adventist Church, lalo silang tumitibay sa ginagawa niyo ito. Sa bakit? Sabi ng Panginoon katunayan lamang ito na ang dragon galit na galit talaga sa babae sa nalabing iglesia. Kaya hindi katakataka maging ang mga miyembro o maliliit na mga ngaral ng Seventh-day Adventist ay tratuhin ni kapatid na Erwin de la Cruz ng ganito. Yan. Kami inihanda na ng Panginoon dito sa mga bagay na ito Kaya wala na ito. Tignan mo, hindi naging kapakinabangan sa iyo ito, kundi nagbumirang lang sa iyo yung message na ito. Tignan ninyo, babasa tayo ng mga comments doon mismo sa pinagpostan niya. Sabi ni kapatid na Nelson Reyes, sakto yan sa mga Baptist. Kita mo? Hindi ka naging pagpapala Kita mo na, dahil sa'yo, nadamay tuloy yung iba pang mga Baptist sa ginawa mo. Diba? Yan ang mangyayari dyan. At isang lalabas niyan, isa ka malaking kahihiyan sa inaaniban mong church na Joy in Christ. Tapos hindi ka pa kinakampihan ng iyong chairman. Diyan sa Southern Baptist Church, di pa sa'y kumakampi. Nagsasarili ka ng doktrina. Kaya ito sinasabi, itong post mo na ito, kapag na Erwin de la Cruz, nagbubumirang lang ito sa'yo. Kaya dapat ikaw dapat ang nakikinig dyan, kapatid na Erwin de la Cruz. Palitan mo yung Broper by sa Camacho Jr. Gawin mong ganito. Pakinggan mo ito, Master Liar Erwin de la Cruz. Totoo ito. Ang ganitong talent na meron ka, ang tawag dito ni Senator Ping, Devil Incarnate, which happens to be true. Ganyan diba? Try natin palitan. Huwag ka magagalit dito, Erwin de la Cruz, Erwin de la Cruz. Kasi mas bagay ito sa iyo hindi ito bagay sa akin kundi bagay ito sa iyo Nasa screen ba? Yan, ganyan dapat yan. Laking nga natin ang bahagya. Yan, para kitang-kita ng ating mga kababayan. Pakinggan mo ito, Master Liar. Lagyan natin ng kulay. Para maiba naman. Tapos highlights natin, highlights. Yan. Ito ang tama, itong akma. Di ba, sa halip na pangalan ko ilagay mo dyan, yung pangalan mo ang ilagay mo dyan. Kasi, sabi ni Nelson Reyes, sakto yan sa mga Baptist. Kaya pinalitan natin. Kasi sabi ni kapatid Nelson Reyes, sakto raw sa'yo Kaya dapat, pakinggan mo ito, Master Liar Erwin de la Cruz. Totoo ito. At ang ganitong talent na meron ka, ang tawag dito ni Senator Ping, Devil Incarnate, which happens to be true. Ayan. Mas bagay. Diba? Sa akin di bagay kasi hindi naman ako Master Liar Hindi bagay Master Guide ako, MG ako ang layo naman ng ML sa MG.
bakit ko ginanito? Hindi sabi kasi ni Nelson Reyes eh. Ha? Sabi niya idikit natin. No, sige. Di ba naman ako pagbintangan na, no? Ako sinunod ko lang yung ni kapatid na Nelson Reyes. Yan, no? Yan, sabi ni kapatid na Nelson Reyes. Nakapost ba? Yan. Di ba? Sakto yan sa mga Baptist, sabi niya. Di ba? May katwiran naman eh. May katwiran naman eh. Biruin mo, talo ka, ang kinin mong panalo ka. Di kasi nungalingan yun. Pastor liar nga. Ha? Tapos inangkin mo ikaw na kulto. Baka mamaya, itanggi mo. Di lalo mo na pinatunayan, Mr. Liar ka. Kaya bagay talaga ito sa'yo. At marami ng pagkakataon, pinatunayan mo yan sa sarili mo. Kapatid Erwin de la Cruz. Ayan. Punta pa tayo doon sa isang sa comment section ulit. Sabi ni Nino Padrera, kapareho mo naman yan, Erwin de la Cruz, Bendalo. Tatawa ko nito. Hindi galing sa akin to message na ito, ha? Paunawa, ito po ay galing kay kapatid na Nino Pedrera na nalalaman niya yung mga katotohanan sa likod ng ginagawa ni kapatid na Erwin de la Cruz. Kaya sabi ni Nino Pedrera, kapareho mo naman yan, Erwin de la Cruz, Bendalo. Kasi nga sabi ng Biblia, sabi ng Panginoon, dapat mo sundin ang 10 utos di ba? Sabi ni David napakasarap sundin o kailigayang inam ang sundin ng iyong mga utos. Kasama 10 commandments dun tapos binabali ni Erwin de la Cruz. Tama nga si Nino Pedrera, Bendalo rin. Bendalo. Kapareho mo naman yan, Erwin de la Cruz, Bendalo. Wala na gila nga kasuguan, maong grabing magmaleta ng kwarta. Ikaw man, minaleta mo kwarta ng membro mo. Ayaw mo sa lumang tipan, pero pagdating sa tights at halad, ginagamit nyo malakyas 3Gs. Paka-uwaw lang mong mga evangelical kuno. Binabasa ko lang, mga kapatid, binabasa ko lang yung mga comments ng audience dito sa mismong ipinost ni Erwin de la Cruz. Basa pa tayo ng ilan. Sabi ni Rapi Gatal, nako, naniniwala ka pa dyan, Erwin? Sindikato, kuratong, desert murder case, maleta at smuggling cement na kanya anak. Yan ay sabi ni opinion ni Rafi Gatal. Ibig sabihin dapat hindi mo dapat gawing resource person, kumbaga si Senator Ping Lacson. Yun ang nakikita ko sa message ni Rafi Gatal. Ayun ang kanyang saloobin, yun ang kanyang opinion. Sabi ni Leonardo Paras, para sa iyo, Bro Erwin, ay sinungaling ang magsabi ng totoo. Iba naman ang sinasabi ni Senator Ping. Ikaw talaga, Bro Erwin. Huwag kang mag-alala, Bro Erwin. Mahal ka namin. At natural lang, sa isang kagaya mo, ang ganyan. Naunawaan ka ni Bro MG. Kahit pa sabihin mong lahat ng demonyo ay nasa kanya, nauunawaan kanya. Tama yung kapatid na Leonardo Paras, katulad ng nabanggit ko kanina. Kaya nga ako nag-chat ako, nag-reply ako. Sabi ko, amen Kap Leonardo Paras, to God be all the glory. Ipinagpipray lagi natin yan si Erwin de la Cruz sa Panginoong Diyos, na siya ay laging ingatan at mamulat sa katotohanan ng Diyos.
Gusto natin kasi talikdan na niya yung masama niyang gawa eh. Ha? Ay yung alisin na niya sa buhay niya yung punteryahin ang nalabing iglesia. Salip sana na punteryahin niya nalabing iglesia, tanggapin niya ng totoo ang ating Panginoon Kristo upang siya mapaanib sa iglesyang ito na kinagagalitan niya, katulad ng galit na nararamdaman ng dragon. Siguro mas maganda rito maging kaanib siya na Seventh-day Adventist at maramdaman niya kung gaano galit ang dragon sa Seventh-day Adventist na siyang nalabing iglesia ng babae. Yan. At kapag naramdaman niya ito, makikita niya sa kanyang sarili, ito nga talaga ang tunay na iglesia ng ating Panginoong Diyos. Yung dating kinainis akong iglesia, yung dating ginagawang ko ng mga maling impormasyong iglesia, ito pala ang tunay na iglesia na itinatag ng ating Panginoon. Kailangan mo lang, kapatid na Erwin, maranasan ang tunay na regeneration sa iyong buhay na gagawin ng ating Panginoon. Kailangan mo lang isuko mo ng lubos ang iyong sarili sa ating Panginoon. Kasi kaming mga Adventist, ayaw naming mapasama ka eh. Doon sa Mateo 7:23, ayaw namin eh. Ang gusto namin makasama ka doon sa bagong langit at bagong lupa, at kapag nailagay na sa kaayusan ang lupang ito na kinatitirikan natin ngayon at ito'y kanya ng baguhin, pagkatapos niya itong maging bago, nakatulad sa Eden, ibababa niya tayo rito pagkaraan 1,000 taon. Gusto naming makasama ka rito sa buhay na wala ng katapusan, sa buhay na wala ng hanggan. Yan ang pangarap namin sa iyo, kapatid na Erwin de la Cruz. Kaya kahit na ganyan mo kami bombahin, ang pagmamalasakit namin, ang dalangin namin, at ang banal naming layunin, kahabagan ka at patawarin ng ating Panginoong Diyos. Maimulat ka sa katotohanan ng Diyos, makita mo ang katwiran ng Diyos. Ganyan po yung kapatid na Erwin de la Cruz. Kaya ako naman nagbibigay reaction hindi sa dahilan ako ay galit sa iyo, kundi sa dahilan gusto kong magising ka sa mali mong ginagawa. Yan lamang pong aking saloobin kung bakit ko nagkakaroon tayo ng ganitong mga pagtugon o reaksyon. Ngayon, idagdag pa natin itong isa. Sabi ni Leonardo Paras, Erwin de la Cruz, sinungaling ba yung sabihin na nabugbog ka sa debate? Di ba tama naman na bugbog ka? Nakakaawa ka nga eh. Dinaan mo lang sa lakas ng boses at pang-aasar na para bagang ikaw ang tama. Hindi ako nagsabi niya, kundi si kapatid na Leonardo Paras. Kasi si kapatid na Leonardo Paras laging nanonood ng ating mga nagaganap na dialogues o mga debate. Mapalive sa social media sa pamamagitan ng kapatid na Rasya Vista at maging sa YouTube channel. Yan. At maging ang mga neutral. Yan din ang kanilang nakikita. Biruin mo, kapatid na Erwin, ako hindi matalino na gaya mo. Maliit lang ang aking kakayanan. Isa lang akong maliit na kaanib. Hindi ako engineer, hindi ako architect, hindi rin ako abogado, pero salamat sa Diyos.
pagdating sa katwiran ng Diyos, hindi naman tayo pinababayaan ng Panginoon. Ako naman ay patuloy na ginagamit ng Panginoon sa pagpapatotoo upang mapatatag ang mga tunay na kay Kristo sa matuwid na landas. At yung mga wala kay Kristo ay nadadala sa paanan mismo ng ating Panginoon sa ikapagkakaroon nila ng promise of salvation. Yan po yan. Kaya, kung sakaling kayo po, kapatid Erwin, hindi makalusot-lusot, laging nagugulpi sa debate, nabubugbog. Kumbaga, usapang ano lang naman yan, lambingan. Pagkatapos sana ng dialogue, maging professional. Di ba? Maging professional. Kasi ang boxing, saring lang dapat ginagawa. Di ba? Kaya lang kayo po masyadong mapamersonal. Kaya yung mga kababayan natin, kung minsan hindi nakakatiis, nagsasabi sila ng totoo. Katulad ng binabanggit ito ni kapatid na Leonardo Paras. Totoo yung sinasabi ng kapatid na Leonardo Paras. Ayaw mo mang ipahalata sa mga tao. Pero ito'y damang-dama po ninyo. Pero sana, sa kabila nito, ng aking reaksyon ito, mahintakutan ka sa Diyos. Matakot ka sa Diyos, kapatid Erwin de la Cruz. Huwag kang mamuhay sa mali mong katayuan. Matuto ka sa katwiran ng Diyos, tanggapin mo ang katotohanan ng Diyos, mamuhay ka ng may kabanalan na tulad na ginagawa ng mga Seventh-day Adventist member na patuloy na pinapatnubayan ng atin pong Panginoong Diyos. Alright? So ngayon ay dako tayo doon sa ating pinakapaksa, yung pagbibigay ng reaksyon dito sa part 2 natin. Yung ano ang ibig sabihin ng salitang maiwala. Sa paksang, ang eternal life ay pwedeng maiwala ng tao. Yan po kasi yung naging topic namin o paksa nung mga nakaraang dialogues. Yan. Na itong dialogong ito, dapat ang kaharap ko dito si kapatid na Pastor Rean Puentes. Kaya lang, mas minabuti na nating harapin itong si kapatid na Engineer Erwin de la Cruz. Kasi si kapatid na Rean Puentes hindi naman yan mayabang na pastor sa akin para sa relasyon naming dalawa bilang magkatunggali lagi sa mga dialogo. Maraming beses na kami nagharap niyan pero kailanman hindi yan naging bastos sa akin. At ang aming puso hindi naghiwalay. Hindi kasi away ang aming punteriya kundi may palaganap yung kanya-kanyang liwanag na aming nakita. At ang nagpapasya kung sino ang nasa katwiran, yung audience. Yan. Hindi katulad ni kapatid na Erwin de la Cruz, kahit talo, siyang nagpapasya na siya ang panalo. Pero sinasabi naman ng mga ng audience, hindi ka panalo rito, talo ka lagi. Kaya lang medyo matigas ang ulo ni kapatid na Engineer Erwin de la Cruz ng Joy in Christ Church, na nasa umbrella ng Southern Baptist Convention o ng SBC. Wala tayong magagawa kundi harapin ang kaibigan nating ito sa isang makatwirang palitan ng mga aral na natutunan sa Biblia. Kaya salip na si Pastor Rean ang ating nakausap, sa kanya na napunterya ngayon. Ayun. At dito pinupuntusan
ni kapatid na Erwin, ng engineer Erwin de la Cruz, yung salitang maiwala. Yan. Kasi para sa kanya, kapag sinabing maiwala, balik natin sa pinaka-topic natin, ha. Kapag sinabi kasing maiwala, para kay Erwin de la Cruz, 10 ng kanyang mga kampon, kasama ng kanyang mga kaalyado, kasama ng mga pumapanig sa kanya, kapag sinabing maiwala para sa kanila, dapat nasa iyo na, hawak mo na. Kasi hindi mo anya maiwawala kung hindi mo hawak. Yan. Masasabi mo lang, ika, na ito'y maiwawala mo kung nasa iyo na. Ibig sabihin, kung tangan-tangan mo na, hawak-hawak mo na, nasa pangangalaga mo na, kumbaga, ibinigay na sa iyo. Yan. Pero kung ito'y hindi mo pa hawak, hindi pa sa iyo na ibibigay, lumalabas hindi pwedeng gamitin yung terminong maiwala. Yan. Dito sa paksang ito, ang eternal life ay pwedeng maiwala ng tao. Yan ang paksa, ako affirmative. At dito, itong posisyong ito, ay angkop na angkop sa doktrinang dala-dala ng Seventh-day Adventist. Kasi itong eternal life na aking binabanggit dito, base ito sa promise ng ating Panginoon na makakamit ng tao kapag dumating na ang pinakalunduan ng pagdating ng ating Panginoon, ang second coming. Sa ngayon, kapag sumampalataya ka sa ating Panginoon, ang makakamit lamang natin yung kanyang pangako na eternal life, yung promise na tayo ay bibigyan ng eternal life, yung promise ng eternal life ay hindi mawawala sa atin kung sakaling tayo mananatili kay Kristo. At pwede rin itong maiwala kung aayawan mo yung iniaalok na eternal life. Yan ang posisyon ng Adventist. Kasi mayroong free will. May free will. Kaya nga natutuwa ako dito kay kapatid na Erwin de la Cruz. Kasi si predestined believer ito ng predestined ng ng Calvinist. Dati hindi ito naniniwala sa free will pero ngayon naniniwala may free will na rin siya. nakita niyo, natuto na, kumbaga natuto sa atin ngayon punta tayo sa paksa. Totoo ba yung sinasabi ni Erwin de la Cruz na kapag sinabing maiwala, dapat nasa iyo na, hawak-hawak mo na, naibigay na sa iyo? Totoo ba na hindi mo pwedeng maiwala yung wala pa sa iyo, yung hindi pa ibinibigay, hindi mo pa hawak? Yan. Tandaan natin, mga kapatid, may mga pagkakataon kapag hindi mo pa lubos na nauunawaan ang isang salita, huwag ka munang mag-conclusion. Muna, pag-aralan mo muna. Alamin muna bakit yan ang napili kong salita. Sa palagay mo ba, Ka Erwin, ginamit ko yung terminong maiwala nang hindi ko muna pinag-aralan ang ibig sabihin ng salitang Tagalog na ito na maiwala? Yan ang kaibahan natin. Kasi ako, pag gumawa ko ng topic, aral po yan. Aral po yan. Ngayon, ang ginawa nito ng kapatid Erwin de la Cruz, hindi pa niya alam ang kabuang
kahulugan ng salitang maiwala sa wikang Tagalog? Ha? Oh. Puro na siya panunuligsa. Puro na siya pag-atake. At nagmamarunong. Nagmamarunong sa kahulugan ng maiwala. Isalat pa siya sa pag-aaral ng kahulugang ito. Lagi ko sinasabi, kapag hindi mo pa alam ang isang salita o ang isang bagay, huwag ka munang manghusga, huwag ka munang mangutya, huwag mo munang atakihin. Pag-aralan mo munang maigi. Kasi hindi ako gumagawa ng mga termino sa paksa na hindi ko muna inaral ang tamang kahulugan nito. Huwag muna kayong magmamarunong. Kasi kapag kayo magmamarunong at lumisya ang inyong panunuligsa, mali ang inyong pag-atake. Isa lang ibig sabihin po niyan, nakahilig kayo sa kasamaan. Nahihirati kayo sa masasamang pita ng inyong lamang pag-iisip. Kaya, sa halip na umatake sana si kapatid na Erwin, sa halip na tulig sa inyo, yung terminong ginamit kong maiwala, inaral muna sana na tulad ng pag-aaral na ginawa ko rito bago ko gawing paksa. Yan. Sabi ng Biblia doon sa mga nagmamarunong na hindi naman inaaral ang katotohanan, Kawikaan 3:7, ano sabi? Huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata. Matakot ka sa Panginoon at humiwalay ka sa kasamaan. Ang problema dito, si kapatid na Erwin de la Cruz hindi humihiwalay sa kasamaan kundi ginagamit niya, patuloy siyang dumidikit sa kasamaan. Hindi pa niya napapag-aralang lubos yung terminong maiwala. Panay na ang banat niya, panay na pangungutya, panay ang pag-atake, panay ang panunukso, panay ang pag-aglahi. Ikinakabit niya sa kanyang puso yung kasamaan. Ang tingin niya kasi sa sarili niya, pantasya, palibasa, engineer. Samantala, yung kausap niya isang maliit na lingkod lang ni Kristo. Si Master Guide Fernando Camacho Jr. Hirap nga sa English Di ba? Kaya nagpapakapantas sa kanyang sariling mga mata ito si Erwin de la Cruz na hindi niya naintindihan kahit na ako mahina sa English, maliit lamang na membro ng Seventh-day Adventist Church, inaaral ko muna bago maging topic. Ngayon, tuturuan ngayon natin si kapatid na Erwin de la Cruz kasama ng kanyang kampon, kasama ng mga naniniwala sa kanya, kasama ng mga umiidolo sa kanya, at kasama ng mga iniidolo rin niya. Tuturuan natin sila. Sila na hindi muna pinag-aralan ang salitang maiwala. Na ang layunin natin upang sila ay maihilig natin sa katwiran ng Diyos. Maitama natin yung kanilang maling paniniwala tungkol sa terminong maiwala. Simpleng salita. Sa simpleng salitang ito, ang isang engineer, Erwin de la Cruz, ay tuturuan pansamantala ng inyong maliit na lingkod kay Kristo. Nahirap sa English. Yan Okay. Ngayon, isa-isahin natin pero tandaan nyo mga kapatid, sa isang banda, hindi ako tumututol doon na yung salitang maiwala ay pwedeng mangyari sa isang pag-aari na nasa iyo na, o di kaya hindi mo pag-aari na naibigay na sa iyo, nasa kapangyarihan mo na.
Ayan, nakapag nasa kapangyarihan mo na, pwede itong maiwala. Ayan, hindi rin naman ako tutol doon. Ang tutol lang ako, doon sa kanyang ikinakabit na karugtong na yung salitang maiwala ay hindi pwede mangyari kapag hindi pa ito naibigay sa iyo. Kapag ito'y wala pa sa kustodiya mo, kumbaga. Kapag ito'y wala pa sa iyong pag-aari. Yan, something like that. Yan ang ating itutuwid. Okay? Pero gusto ko munang ipaunawa sa inyo, ito pong salitang maiwala sa panitikang Filipino, ang salitang maiwala ay hindi po karaniwang ginagamit natin sa Tagalog. Sapagkat ito kasi ay galing sa isang anyong may panlapi. Mai plus wala. Anyong may panlapi. Ang salitang ugat po nito o yung pangunahing anyo ng pandiwa nito ay mula sa salitang wala o di kaya'y mawala. Yan. Kaya po yung terminong maiwala, hindi po yan maling baybay ng Tagalog. Tama po yan. Tawag dyan anyong may panlapi. Ngayon, aralin natin. Ito pong salitang termino, o salitang Tagalog na maiwala, pareho po itong ginagamit sa una, kapag ang isang bagay ay nasa inyong pag-iingat na. Kapag ang isang bagay ay nasa inyong pananagutan na. Kapag ang isang bagay ay nasa inyo ng pag-aari o kontrol na ito ng isang tao. Yan. Ginagamit din po yung salitang maiwala dito. Pangatlo, ginagamit din itong salitang maiwala kapag ang isang bagay ay mapunta sa iyo. Kahit hindi pa ito pisikal na hawak dahil sa pananagutan o pag-iingat ng iba. Yan, ginagamit din po yan. Okay? Pangatlo, ginagamit din po yung salitang maiwala. Ginagamit to bilang isang idiomatic expressions. Patulang pahayag o mismong mapanulaan. Kapag ang isang bagay ay ibinigay sa iyo, ngunit hindi ito tinanggap, ginagamit din ang salitang maiwala. At itong ikatlong bagay na ito po ang ginamit kong kahulugan tungkol doon. Tungkol doon sa salitang maiwala nang sinabi kong kahit iniaalok pa lang sa'yo, ay pwede mo itong maiwala kung iyong tatanggihan. Idiomatic expression ang ginamit natin doon. Pero itong una, pangalawa, hindi ko tinututulan yan. Kasi pareho yung pinagagamitan ng salitang maiwala. Ngayon, baybayin natin. Halimbawa ng maiwala. Okay. Kunin natin itong kapag ang isang bagay ay nasa iyong pag-iingat. Okay? Kasi, eto muna tayo Dito muna tayo sa una. Lagyan natin ng highlights muna yan. Diyan muna tayo sa una kapag isang bagay ay nasa iyong pag-iingat o pananagutan, bigyan natin ng mga halimbawa. Kapag ang isang bagay ay nasa iyong pag-iingat o pananagutan o nasa iyong kontrol na. Halimbawa, ito. Baka maiwala mo ang susi ng kotse mo. Ibig sabihin, ang susi ng kotse ay nasa kanya mismong pag-iingat. Pwedeng gamitin yung salitang maiwala. Baka maiwala mo ang susi ng kotse mo. Nasa sarili niyang pag-iingat ngayon. Kasi yung susi, nasa kanya mismo. Okay? Maliwanag po
Pangalawang example, baka, ito, baka maiwala mo ang susi ng kotse ko. Ibig sabihin, yung susi ng sasakyan o yung susi ng kotse na hindi mo pag-aari, ipinagkatiwala sa'yo. Nasa pananagutan mo, nasa kontrol mo. Pwedeng gamitin ang salitang Tagalog na maiwala. Pwedeng gamitin itong anyong may panlapi. Kapag ang isang bagay ay nasa iyong pag-iingat, pananagutan o kontrol mo. Okay? Ayan. Kaya, isa pang halimbawa dito, bilang pang-neutralize, naiwala mo ang susi mo, o kaya naiwala mo ang susi ko. Yan. Ibig sabihin, ang susi ay hawak niya noon, ngunit hindi na niya matagpuan ngayon kasi naiwala na niya. Ayan, ganun po yan. Pang-neutralize lang po yan, naiwala doon sa maiwala. Yan. Ganyan po natin uunawain dapat yung salitang maiwala. Kapag kang isang bagay ay nasa iyong pag-iingat, nasa iyong pananagutan, o nasa iyong kontrol, o nasa kontrol ng isang tao. Ibig sabihin, kapag nasa iyo, nasa iyong pag-iingat, nasa iyong kontrol, ay may posibilidad na ito ay maiwala ng isang tao. Hindi ko sinasabing laging maiwawala. May posibilidad na maiwala ito ng isang tao. Katulad ng pinag-uusapan nating eternal life. Okay po? Ayan. Kaya yung pinag-aralan natin, hindi tayo tumututol na pwedeng magamit yung maiwalang termino kapag ito'y nasa iyong kontrol o nasa iyong pag-iingat o hawak mo na o di kayo ipinagkatiwala sa iyo na hawak-hawak mo na. Ayan. Di naman tayo tutol sa ganoong punto. Yan. Ito, i-post ulit natin, Ito pa yung isa sa mga halimbawa na kapag ang isang bagay ay mapupunta sa iyo. Ibig sabihin, wala pa, mapupunta sa iyo. At kahit hindi mo pa ito pisikal na hawak, pero dahil nasa pananagutan mo na, o nasa pag-iingat ng iba, ay pwede pong magamit ang salitang maiwala. Ayan. Etong aking sinasite po ngayon ay nandito na tayo sa ikalawang bahagi. Kasi ito yung una, Yan yung una. Ngayon, ilipat natin ito dito sa pangalawang bahagi. Yan. So tapos na natin yung isa, yung kapag ang isang bagay ay nasa yung pag-iingat, pananagutan o kontrol ng isang tao. Tapos na tayo riyan. Dito naman tayo sa pangalawa. Kapag ang isang bagay ay mapupunta sa iyo, kahit hindi pa ito pisikal na hawak dahil sa pananagutan o pag-iingat pa ng iba. Ayan, bigyan natin ng halimbawa. Ito yung unang halimbawa. Huwag ninyong maiwala ang titulo ng bahay na ipapadala ko sa kaibigan ko. Kasi nasa pag-iingat o pananagutan ng iba pwedeng gamitin din yung maiwala. Ayan. Huwag mong maiwala ang titulo ng bahay na ipapadala ko sa kaibigan ko. Hindi pa natatanggap yung dokumento, ngunit nasa pag-iingat ng iba. Ayan, okay? Sino yung iba? O di yung kaibigan na pinapagdalhan niya. Yan. Ngayon, eto pa. Baka maiwala ng courier
ang parcel ko bago makarating sa akin. Bakit ginagamit yung maiwala? Kahit wala pa niyang hawak kasi nasa pag-iingat ng iba. Ibig sabihin, hindi pa hawak nang tumatanggap yung parcel. Ngunit ito ay nasa pag-iingat o pananagutan ng courier. Kaya baka maiwala ng courier yung parcel ko bago makarating sa akin. Ayan, no? So ginagamit din siya dyan, kahit na hindi pa napupunta sa kanya, kahit na hindi pa niya hawak, pwede itong maiwala. Okay? Diyan din po ginagamit. Huwag ninyong maiwala ang mga dokumentong ipapadala sa akin. Ibig sabihin, nasa pananagutan ng iba yung dokumento, nasa pag-iingat ng iba. Yan. Hindi pa natatanggap yung dokumento kasi nasa pag-iingat ng iba. Kaya pwedeng gamitin yung salitang maiwala. Huwag ninyong maiwala ang mga dokumentong ipapadala sa akin. Ayan, po? So, sana po nagigets po ninyo, Binibigyan ko lamang ng highlights, mga kapatid, yung salitang maiwala sa iba't iba nitong forma. Para hindi puro panunulugsa, hindi puro pagbatikos, paninira ang inyong gagawin sa bayan ng Diyos. Matuto kayo ng katwirang daladala nila. Now, next. Tapos na tayo dito sa pangalawa, Punta naman tayo sa pangatlo. Sa pangatlo naman tayo. Teka lang iayos natin para makita po niyo yan. Dito naman tayo sa pangatlo. Ginagamit ito bilang idiomatic expression, patulang pahayag, o di kaya'y mismong mapanulaan. Kapag ang isang bagay ay ibinigay sa iyo, ngunit hindi ito tinanggap. Ito, iba naman to, iniaalok, ibinibigay sa iyo, pero hindi mo ito tinanggap. Pwede rin palang gamitin yung salitang maiwala. Katulad ng eternal life. Ibinibigay sa iyo, iniaabot sa iyo, pero by idiomatic expression o patulang pahayag o mismong mapanulaan, ay pwede pala itong gamitin. Ibinibigay pero tinanggihan mo. Hindi mo tinanggap. Halimbawa, bigay tayo ng halimbawa. Dito muna tayo sa idiomatic expression. Kasi ilan yan? Idiomatic expression. Gawin natin mga green. Para lang maintindihan lang. Lagyan natin ng 1, 2, yan, 3, yan, lagyan natin ng ganyan para lang maintindihan. Okay? Ginagamit bilang idiomatic expression. Pangalawa, patulang pahayag. Pangatlo, mismong mapanulaan. Unahin natin yung idiomatic expression. Bigyan natin ng din ito. Ito ay ginagamit kapag ang isang bagay ay ibinigay, ngunit hindi tinanggap. Halimbawa, baka maiwala niya ang regalong ipapadala, o di kaya baka maiwala niya ang regalong ipinadala ko. Ayan, pwedeng ipapadala pa lang or ibinigay na, ipinadala na. Ay baka maiwala niya ang regalong ipinadala ko. Hindi ito sa dahilan ng kapabayaan, kundi dahil wala siyang balak itong tanggapin. Yan ang ibig sabihin ng nagsasalita doon sa kanyang padadalahan o pinagpadalahan. Ginagamit niya yung term na baka maiwala niya ang regalong ipapadala
or ipinadala niya. Sa dahilan, hindi dahil sa naiwala ito ng magdadala, kundi iniisip ng nagsalita sa paraang baka wala siyang balak itong tanggapin. Hindi pa niya hawak, hindi pa hawak ng taong binibigyan ang regalo, sapagkat hawak pa ito ng magbibigay. Pero nangangamba ang nagsasalita na baka hindi niya ito tanggapin. At ang ginagamit dito para sa idiomatic expression, salitang maiwala. Okay? Ano pa? Baka maiwala niya ang sobrang ito. Ano ibig sabihin nung nagsasalita? Hindi dahil hindi niya ito nakita, kundi dahil pinili niyang wag itong angkinin. Iniisip ng nagsasalita dito, nang sabi niya baka maiwala niya ang sobrang ito, iniisip niya na kapag ito'y dumating doon sa kanyang pinagbigyan, o doon sa kanyang pinadalhan, baka hindi niya ito kunin, baka hindi niya ito angkinin, baka mas piliin itong wag na lang itong angkinin. Yan. Diyan din po ginagamit yung salitang maiwala sa proseso ng idiomatic expressions. Okay? So yan po yan. Ito pa, baka maiwala niya ang handog ko. Ang ibig sabihin ng tagapagpadala, hindi sa paraang baka magkaroon ng aksidente at hindi makarating yung kanyang handog, kundi dahil ito yung pinakatahimik na diskarte ng pagtanggi o pinakatahimik na pamamaraan ng pagtanggi ng isang taong binigyan ng handog. Yan. Kaya sabi nung nagpadala ng handog, baka maiwala niya ang handog ko. Pero ang ibig niya sabihin dito, baka hindi niya tanggapin ang handog ko. Yan, idiomatic expression po yan. Yung mga Pilipino major dyan, yung mga LPT, alam na alam itong sinasabi kong ito. Basic na lang ito sa kanila. Di ko na alam para sa isang engineer na katulad ni Erwin de la Cruz. Kasi tingin ko hindi niya alam ito kasi pinanunulig sa kanya Ito pa, isang halimbawa. Baka maiwala niya ang regalong ipapadala ko. Yan. Pwede rin niyang ipinadala. Kasi dito sa unang bahagi, ano na po yan, ibinigay. Dito ay ipapadala, ibibigay pa lang. Pero pwede rin niya sa salitang ipinadala. Baka maiwala niya ang regalong ipapadala or ipinadala ko. Sa isang isipang, hindi ito sa daan maiwawala, kundi sa pamamaraan ng isang pagtanggi. Yan. Doon sa regalong ipinadala sa kanya o ipapadala sa kanya. Ginagamit po sa idiomatic expression ng salitang maiwala. Ano pa? Ito pa, isang halimbawa. Baka maiwala niya ang munting handog ko. Yan. Idiomatic expression, hindi dahil sa nalimutan niya, kundi dahil ayaw niyang maging bahagi ito ng kanyang buhay. Talagang tinanggihan niya yung munting handog na ibinigay noong naghandog. Kaya sabi nung naghandog, baka maiwala niya ang munting handog ko. Yan. Idiomatic expressions. Dagdagan natin. Baka maiwala niya ang regalong ito.
Idiomatic expression pa pinag-usapan natin, ha? Hindi dahil hindi ito tumutukoy sa kawalan ng pag-iingat. Ha? Kundi sa dahilang walang puwang yung kanyang regalo sa damdamin ng kanyang binigyan. Yan. Ginagamit din po yung salitang maiwala. Isa pa, baka maiwala niya ang ipapadala kong alaala. Ha? Kahit ano bang something yan, gift or what, ha? Baka maiwala niya yung maiwala niyang ipapadala kong alaala. Sa idiomatic expression, may mga bagay kasi na hindi nawawala ng kusa, kundi isinasantabi ng kusa dahil ayaw niyang tanggapin. Sinasadya niyang ayaw tanggapin. Magkaiba yung nawawala ng kusa kesa doon sa kinukusa mong mawala. Baka maiwala niya ang ipapadala kong alaala. Sa idiomatic expression, may mga bagay kasi na talaga namang sa katotohanan ay hindi nawawala ng kusa sa alaala. Pero pwede itong ilagay o isang tabi dahil ayaw niya na itong kunin, ayaw na niyang tanggapin ang ipapadala mong alaala, anumang gift yan, o letter man yan. Ibig sabihin, hindi pa niya hawak. Sa idiomatic expression, pwedeng gamitin ang setang maiwala. Ngayon, punta naman tayo dito sa pangalawa, yung patulang pahayag. Ginagamit din ito sa patulang pahayag, yung setang maiwala. Bigay tayo ng halimbawa ng patulang pahayag. Sa patulang pahayag, kapag ang isang bagay ay ibinigay, pero hindi tinanggap. Ito halimbawa, kung maiwala man niya ang handog ko, marahil iyon na rin ang kanyang pinakamaamong paraan ng pagtanggi. Ayun, patulang pahayag po yan. Kung maiwala man niya ang handog ko, marahil iyon na rin ang kanyang pinakamaamong paraan ng pagtanggi. Isa pang halimbawa, may mga regalong hindi pinansin, pinipili na lamang na maiwala. Ayan, ano pa? May mga regalong hindi ipinagdadamot, hindi lamang binibigyan ng lugar hanggang sa maiwala. Nakita nyo na, patulang pahayag, ginagamit din po yan. Ano pa? Ang pinakamabigat na pagkawala ay yaong sadyang piniling maiwala. Di ba? Kaya kapag aaralin mo lang itong ginamit, kaya nga ginawa ko sa titulo yan ng title ng paksa, kasi inaral ko ito at pwede itong gamitin talaga na kahit hindi mo pa hawak, pwede mo gamitin ang maiwala. Bigay pa tayo ng halimbawa sa patulang pahayag. Hindi lahat ng maiwala ay bunga ng kapabayaan. Ang iba'y bunga ng pusong tumanggi. Mga patulang pahayag po yan. Ano pa? Ang paglimot ay may ingay, ngunit ang pagpiling maiwala ay may katahimikan. Ito pa isa. Kung ayaw mo akong tanggapin, tanggihan mo na lamang ang aking handog, hayaan mo na lamang itong maiwala.
Hindi niya kinuha yung handog. Hindi niya tinanggap. Ha? Oh, di ba? Oh. Oh. Ano pa? Yung pangatlo, mapanulaan. Oh, mapanulaan. Magbigay tayo ng halimbawa ng mapanulaan na ginagamit ang satang maiwala. Sa mapanulaan, ginagamit to kapag ang isang bagay di umano ay ibinigay, ngunit hindi tinanggap. Mapanulaan po ito ha, kapag ang isang bagay ay ibinigay, ngunit hindi tinanggap. O ito po, isang panulaan. Baka maiwala mo ang regalong ipinadala ko. Hindi sa daan, kundi sa pagitan ng ating katahimikan. Sapagkat may mga handog na hindi kailanman nahuhulog, kundi kusang tinatanggihan ng pusong ayaw ng lumingon. Hindi ba sa panulaan, ginagamit din yung salitang maiwala sa pamamagitan ng pagtanggi o hindi pagtanggap. Di ba? Kaya nang sabihin dito, baka maiwala mo ang regalong ipinadala ko, hindi sa daan, kundi sa pagitan ng ating katahimikan, sapagkat may mga handog na hindi kailanman nahuhulog, kundi kusang tinatanggihan ng pusong ayaw ng lumingon. Maliwanag, ginagamit ang salitang maiwala sa mas malalim na kahulugan at konteksto. Na nangangailangan ng paliwanag kung ano ang intensyon upang maunawaan ito ng mga sumasalo ng mensahe. Ganyan po yan. Ito pa, isa pang halimbawa ng mapanulaan na ginagamit kapag ang isang bagay ay ibinigay, ngunit hindi tinanggap. Ito sabi, ngunit kung nais mo akong tanggapin, hindi mo na kailangang magsalita. Maiwala mo lamang ang regalong iniaabot ko at malamang kung hindi mo ito tinanggap. May mga salitang hindi na kailangang bigkasin. Ginagamit ang salitang maiwala sa mas malalim na kahulugan ng panulaan. Na naiintindihan mo na ang ibig sabihin. Na ito palang maiwala ay pwede itong gamitin kahit na hindi mo pa tinatanggap. Sapat na para sa tagapagsalita na hindi tanggapin ang kanyang regalo, sapagkat may mga salitang hindi na kinakailangan pang bigkasin. Yan, no? Yan ang ibig pong sabihin yan. Kaya kung ang gagawin ng isang sumisilip doon sa paksa na hindi naman niya lubos na naunawaan yung mga katagang nababanggit at puro panunulig sa ang kanyang gagawin, mahirap po yun. Lalabas na nagmamarunong po kayo na ang gusto nyo lang makapamuntos, hindi ang matuto ng katotohanan ng Diyos. Kaya hindi pong mali na gamitin, hindi pong mali na gamitin yung salitang maiwala. Hindi ho masamang gamitin yung salitang maiwala. Kaya doon sa tanong na anong ibig sabihin ng salitang maiwala, ginagamit ito sa tatlong magkakaibang bagay. Ano po? Yan. Na pwede itong gamitin kapag ang isang bagay ay nasa iyo na pag-ingat, nasa iyo ng pananagutan, nasa kontrol mo na. Pwede rin niyang gamitin sa isang bagay na mapupunta pa lang sa iyo, pero nasa pag-iingat ng iba. Pwede rin itong gamitin sa pamamaraan ng tatlong bagay: idiomatic expressions, patulang pahayag, o mismong panulaan.
Diyan po ginagamit ang salitang maiwala at yan ang mga ibig sabihin po niyan. Kaya wag puro pagbatikos, wag puro pag-atake, pag-aglahi, lalait, wag. Wag, na kahit na kayo nakatapos na ng engineer, kahit na kayo mga engineer na, kahit na kayo mga architect na, kahit na ang nagtuturo, nagsasalita sa inyo, hirap sa English, mababaw, ang pinag-aralan, hindi katulad ng inyo, aralin pa rin ninyo. Baka mamaya, ako na malit na membro ng Seventh-day Adventist, ang siya palang nagsasabi ng totoo at hindi pala ang isang architect na katulad ni ng isang engineer na katulad ni Engineer Erwin de la Cruz. O kita nyo ngayon, sa pag-aakala niya na tama siya dahil sa kanyang pagmamarunong, hindi niya talaga inaral ang magandang kahulugan ng maiwala, o di nabulid siya sa kahiyan ngayon. Kaya sabi ko sa inyo, hindi ko gagamitin yung term na yan, hindi ko yan aral. Kaya sabi ng Biblia, 26:12 ng Kawikaan, sa nag-aakalang siya ang pinakamatalino, ay mabuti pa ang mangmang may pag-asang magbago. Mabuti pa yung turuan mo yung walang alam kasi tumatanggap pa ng kaalaman kaysa doon sa nagmamagaling sa kanyang sarili, kaysa doon sa ang tingin niya maalam siya, ang tingin niya matalino siya kasi engineer di ba? Tapos ang nagsasalita hirap sa English, isa lang simpleng kaanib ng Seventh-day Adventist, isang maliit lang na lingkod ni Kristo. Tapos ang makakausap isang engineer, Erwin de la Cruz. Talagang feeling matalino mababa ang tingin sa atin. Pero sabi ng Biblia, mabuti pa yung mga mangmang may pag-asang magbago. Pero yung mga nag-aakalang sila matalino, nag-iisip na mas magagaling sila, mahirap mo yung mapagbago. Biblical yan 26:12 ng Kawikaan. Sa nag-aakalang siya ang pinakamatalino, ay mabuti pa ang mangmang. Bakit? May pag-asang magbago. Ngayon, pag pinairal ni Engineer Erwin de la Cruz yung kanyang pride at mananatiling tuligsain tayo, lalo lang niya may papaya ang kanyang sarili. Yan po ang lalabas na. Ano pa sabi ng Kawikaan? Dito naman sa 12:15 ng Kawikaan, ang lakad ng mangmang ay matuwid sa kanyang sariling mga mata, ngunit siya'y pantas, ay nakikinig sa payo. Tingnan nyo dito naman. Yung mga nagmamagaling sa sarili, yung mga nag-aakalang matatalino, ang tingin ng Biblia dyan mangmang sa katwiran po yan Mangmang yan sa katwiran ng Diyos. Kaya yung lakad ng mangmang, sa tingin ng mga taong nagmamagaling, sa tingin ng mga taong sila ang matalino, hindi makikinig yan. Pero yung may matalino, yung may tunay na katalinuhan, may tunay na kapantasan, nakikinig po yan sa payo. Kaya sabi ng Kawikaan, ang lakad ng mangmang ay matwid sa kanyang sariling mga mata. Kanino matwid yung kanyang lakad? Sa sarili lang niyang mga mata. Kasi nga, akala niya matalino siya. Yung nagmamagaling, yung nagtatalitalinuhan, hindi muna inaaral bago manuligsa. Tingin nila tama sila Ang tingin nila, yung kanilang lakad, matwid sa kanilang sariling mata. Pero sa harap ng Diyos, sila ay mangmang. Sila ang tunay na mangmang. Ano kung mayroong mga titulo?
Pero kung yung titulo naman hindi ginagamit sa kabanalan, kamangmangan po sa Diyos yan. Akala mo lang matalino ka. Kaya sabi, sa nag-aakalang siya ang pinakamatalino, mabuti pa yung mangmang kasi magbabago pa ito eh. May pag-asa pa silang magbago. Pero itong mga matatalino na sa kanilang sariling mga mata, yung mga matutuwid na sa kanilang sariling mata, mahirap mo ito mapagbago. Malibang isuko nilang kalang buhay sa Diyos. Kapatid na Erwin, manumbalik ka sa Panginoong Diyos. Isuko mo ng lubos ang iyong buhay. Huwag ka manangan sa puro panlalait sa kapwa, pagsasalita ng hindi maganda. Huwag ka manangan dyan. Hindi yung karakter ng tunay na sa Diyos. Ngayon, kung iniisip mong hindi ka mangmang, kung iniisip mo ikaw ay pantas sa harap ng Panginoong Diyos, makinig ka sa payo ko. Makinig ka sa payo namin. Makinig ka sa payo ng bayan ng Diyos. Kasi yun ang sabi ng 12:15. Ngunit siyang pantas, nakikinig sa payo. Kung kiniklim mo na ikaw ay pantas sa harap ng Panginoong Diyos, makinig ka sa aming payo. Huwag kang manangan sa iyong sariling mga mata. Hindi ka kalulugdan ng Panginoon. Kaya tignan mo paanyaya sa iyo ng ating Panginoon. 23:26 ng Kawikaan. Anak ko, sabi ng Panginoong Diyos, ibigay mo sa akin ang iyong puso at malugod ang iyong mga mata sa aking mga daan. Sabi ng Panginoon. Manumbalik ka, kapatid na Erwin de la Cruz. Makinig ka sa payo namin. Huwag ka manangan dyan sa malimong pananampalataya. Huwag mo nang ipaglaban yung malimong doktrina. Dahil kahit kailan, hindi ka magwawagi sa katwiran ng Diyos. At kahit kailan anuman ang iyong maging pagsisikap, hindi mo kayang talunin ang katwiran ng Diyos. Magmimistula ka lang kontrabida sa harapan ng ating Panginoon. Huwag mong piliin ang daang hindi sa Diyos. Magpasaway ka sa ating Panginoon. Magpasakop ka ng lubos sa Kanya. Manumbalik ka, kapatid. Ngayon, sa pamamagitan ko, tinatawagan ka ng ating Panginoong Diyos. Manumbalik ka. Kung papaano sinasabi ng Panginoon sa mga Israelita nung araw, na ibigay nila ang kanilang puso sa Diyos upang malugod ang kanilang mga mata sa daan ng Panginoon. Ganon din ang mensahe ng Diyos na gusto niyang mangyari sa iyong buhay at sa iyong mga kasama. Pero kung hanggang ngayon ibabaliwalain mo itong ipinapayo ko, babaliwalain mo itong mensaheng ito na gusto ko maiparating sa iyo upang ikay magbago ng buhay, at ang buhay na ikabubuhay mo ngayon, gamitin mo sa ating Panginoon Diyos sa tunay na pananampalataya, ay tatanggi ka, wala rin akong magagawa. Kasi mayroon kang free will. Sabi ng Kawikaan sa Kapitulo 1, talatang 22 natin umpisa, nang sabi rito, hanggang kailan kayong mga musmos magsisiibig sa inyong kamusmusan? Di mo ba napapansin pag nagpo-post ka sa social media, para kang bata na nagpo-post? Di ba? Hindi mature yung laman ng iyong message. Gawain po yan ng mga uneducated person. Gawain po yan ng
hindi nag-iisip ng tama. Puro panunuligsa, puro yurak sa kapwa, at kung ano-ano pang masasamang bagay na kumisan, minumura mo pa. Tapusin mo na sa iyong buhay yan, talikuran mo na yan, ibaon mo na yan. Ibaon mo na yan sa dugo ni Kristo. Ihingi mo na ng tawad yan. Kaya sabi ng Biblia, hanggang kailan kayong mga musmus magsisiibig sa inyong kamusmusan? Dapat kasi tayo nagmamature sa pananampalataya, kapatid na Erwin de la Cruz. Wag ka nang parang bata sa social media. Magpakamature ka sa pananampalataya. Sabi dito, hanggang kailan kayong mga musmus magsisiibig sa inyong kamusmusan? At ang mga nanunuya ay maliligaya sa panunuya. Di ba, kapatid na Erwin, masaya ka kapag nakakapanuya ka? Ayaw ng Diyos yan eh. Katulad ngayon, sa pag-aaral natin ngayon, yung simpleng salita ng maiwala ay pinupuntusan mo. Ikaw pala nagmumukhang walang alam doon. Kaya sabi, ang mga nanunuya ay maliligaya sa panunuya, at ang mga mangmang ay mangagtatanim sa kaalaman. Magbalik kayo sa aking saway, sabi ng Panginoon Diyos. Narito, aking ibubuhos ang aking espiritu sa inyo, sapagkat ako'y tumawag at kayo'y tumanggi, aking iniunat ang aking kamay at walang makinig, kundi inyong iniuwi sa wala ang buo kong payo, at hindi ninyo inibig ang aking saway. 26. Ako naman ay tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan. Ako'y manunuya pagka ang inyong takot ay dumarating. Pagka ang inyong takot ay dumarating na parang bagyo, at ang inyong kasakunaan ay dumarating na parang ipo-ipo, pagka ang hirap at hapis ay dumating sa inyo, kung magkagayoy tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot, sabi ng Panginoong Diyos. Hahanapin nila akong masikap, ngunit hindi nila ako masusumpungan, sapagkat kanilang ipinagtanim ang kaalaman at hindi nila pinili ang takot sa Panginoon. Kapatid na Erwin de la Cruz, habang bukas pa ang pintuan ng awa, magbalik loob ka na po. Talikuran mo na ang masama mong ginagawa. Ihingi mo na ng tawad ang mali mong ginagawa. Iluhod mo ang iyong tuhod sa ating Panginoong Jesucristo. Patatawarin ka niya. Magbalik loob ka hanggat bukas pa ang pinto ng awa. Kasi kapag inabutan ka ng pagsasara ng pinto ng awa, at ikay nananatili sa iyong maling kalagayan, baka hindi ka namin makasama sa langit na bayan sa piling ng Ama, upang tamasain ng walang hanggang kaligayahan at buhay na walang hanggan. Nakalulungkot, kapatid na Erwin de la Cruz, ang iyong pamilya. Sinasalubong ang ating Panginoon sa alapaap ng langit sa second coming. Pagkatapos ikaw hindi ka makakasama. Kung talagang mahal mo ang iyong buong pamilya, magbalik loob ka sa ating Panginoon. Sumama ka sa tunay na iglesyang ito sa Seventh-day Adventist Church. Mamuhay ng may kabanalan. Mamuhay ng sumusunod sa kalooban ng ating Ama na nasa langit, upang tayo magkita-kita doon sa langit na bayan. Pansamantala, mga kapatid, tapusin natin ang ating pag-aaral na ito. At sa inyong mga tahanan, isama rin po ninyo sa inyong mga pag-worship, sa inyong pananalangin, si kapatid na Engineer Erwin de la Cruz, na makita niya ang liwanag at katotohanan ng ating Panginoong Diyos. Let us pray. Maraming salamat po, Amang Banal, sa pagkakataong katulad nito na patuloy niyo po kaming pinatnubayan, patuloy niyo po kaming kinakalinga sa kabila ng iba't ibang pagsubok, mga bagyo, ay lagi kayo naririyan at kami inyong iniingatan.
Patawad po, Ama, sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sa inyo. Ganon din, inilalapit din po namin sa inyo si kapatid na Engineer Erwin de la Cruz. Nawa dumating sa punto, samantalang ang banal na Espiritu patuloy na nangungusap sa kanyang buhay, mas piliin niya na pagbuksan ang banal na Espiritu. At kayo ay kilalanin niya bilang kanyang Diyos. At lumago sa pagkakilala sa aming Panginoong Jesucristo. Ama, sumayin niyo po ang kaluwalhatian at kapurihan magpakailanman sa pamamagitan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Alright, mga kapatid, isa pong mapagpalang hapon sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao, at sa buong sanlibutan, saan man po kayo naroroon. Mga kapatid, hasta la vista, Viva Adventista, Viva el Señor, Chokbok Hamnida, Mispa sa inyong lahat, mga kapatid. Shalom! Ito ang tinig na hindi mabibili, hindi matitinag, hindi mapapawi. Ito ang tinig ng katotohanan ayon sa kasulatan. Sa salita mo aming pinanghahawakan, liwanag sa dilim, gabay sa bawat daan. Hindi sa opinyon ng sanlibutan, kundi sa katotohanang nasa kasulatan. Kapag may unos, hindi uurong, ang pananampalataya'y lalo pang titibay. Ang bawat pangako mo'y aming aasahan, dahil ikaw, o Diyos, ay tapat magpakailanman. Hindi kami matitinag sa bawat pagsubok, katotohanan mo ang aming sandigan. Sa bawat hininga, sa bawat